Praise the Lord. At ako po ay naniniwala na bawat isa sa atin, ang ating mga soul ay nagagalak sa ating Diyos. Amen. Are you rejoicing in the Lord? Amen. Bagamat nag-iiba-iba po ang sistema ng panahon o nag-iiba-iba ang ating panahon ay ang ating pong puso at ang ating spirito ay nananatili na nagagalak sa ating Diyos. Amen? Praise be the name of the Lord. Our Lord Jesus Christ is the tree of life. Amen. Siya po ang puno ng buhay. Who is always in the paradise of God. Siya ay nasa lugar ng ating Diyos Ama. At ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo is our resurrection life. His body and blood are our resurrection life. Ito po ang buhay natin. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano na tumanggap na sa ating Panginoon Kristo, dalawa lamang po yan. Death, resurrection. Death, resurrection. There is no middle life. It's only death and resurrection. Kaya kung tayo po hanggang sa ngayon ay nasa gitna, it's about time that we go to the Lord and seek Him at ibuhos natin ang ating puso sa Kanya upang hilingin natin, Panginoon, I don't want to be lukewarm. Sa ating buhay, mga kapatid, it is very easy for us to be influenced by the noise of the world, by the noise of the demonic culture na kinalalagyan natin sa mga panahong ito. In the spirit, actually in the spiritual realm, we are groaning. The spirit is groaning. Tila baga, nagkakaroon ang ating mga spirito ng pandaman na kung saan, Heavenly Father, why are these things happening in our times? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating kapanahunan? There is nothing wrong asking the Lord because this is one of the ways where God is building a very good, intimate relationship kapag tayo ay nagtatanong sa Kanya. And whenever that the Spirit is groaning, all you have to do is to go to the Lord and seek His face and seek His will. If we would eat and drink of Him, we will continue to overcome our sins and our self-will. Kapag patuloy tayong kumakain ng katawan at umiinom ng dugo ng ating Panginoon Kristo, we overcome our sins and we overcome our self-will. As we partake of Him, tayo ay lumalago in our inward resurrection. And when I say inward resurrection, that is the inner man. That is our inner man, which is the requirement if we are to receive outward resurrection life on the day of resurrection. Kinakailangan na lumago muna yung ating inner man. There must be inward resurrection that must take place before we receive the outward resurrection on the day of the Lord, sa araw ng ating Diyos. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 15, verse 45. So also it is written in 1 Corinthians chapter 15, verse 45. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. Okay? So, napakahalaga po at napakalinaw na sinasabi dito ni Apostol Pablo about yung sitwasyon o yung kung kanino ang sinasabi natin na si
Adam, the first man, Adam, became a living soul, and the last Adam became a living spirit. So mamaya makikita po natin who is that Adam who became a life-giving spirit. Man is body, soul, and spirit. Amen? Ang tao ay katawan, kaluluwa, at espiritu. Body, soul, and spirit. But the arrangement is, it is spirit, soul, and body. God's spirit, ang spirito ng Diyos, is a projection of His soul. Ito ay pagpapakita ng kanyang kaluluwa. Our spirit, tayo po, is a projection of our soul. If we are to be a life-giving spirit, kung tayo po ay magiging mga Kristiyano na nagbibigay buhay sa iba, and our spirit is the projection of our soul, then our soul, listen to this, our soul must become a source of God's life. Amen. Buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. For us to be a life-giving spirit, our soul must be made alive in the Lord Jesus Christ. Ang ating kaluluwa ay kinakailangang buhay sa Espiritu ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kung buhay ang Espiritu ng ating Panginoong Heso Kristo, kapag tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos, tayo ay puno ng apoy, hindi lamang emosyon ang ating ginagamit, hindi lamang ang ating boses, hindi lamang itinataas natin ang ating kamay for no reason. No, we are doing that because the soul is now being projected by the life of Jesus. Amen. You know what? We need to live in the Spirit. I hope you're getting this. Hallelujah. When we say we need to live in the Spirit, when we praise and worship the Lord, we do it in the Spirit. Otherwise, you will get bored. Amen. If you pray in the Spirit, if you pray, you have to do it in the Spirit. Otherwise, you don't know how to pray. It is all by the Spirit of God. Kasi nga ang ating kaluluwa ay becoming the source of God's life. At ang ating Panginoon Kristo noong panahon na siya ay nakikipag-usap sa Diyos Ama, it is spirit to spirit. Kailangan maging buhay ang ating kaluluwa in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen? Kaya nga, kapag sinabi na po ng worship leader, tayo lahat ay magpuri at sumamba, hindi po nakasalalay sa worship leader ang pagpupuri at pagsamba. Nakasalalay sa buhay na nasa iyo. Kung ang buhay na nasa iyo, kalahati lang, then you cannot praise the Lord. Then you cannot worship the Lord. Hindi yan nakasalalay sa kung sino ang nakatayo dito sa harapan. Hindi yan nakasalalay na hindi familiar ang awitin. Hindi nakasalalay kung hindi natin alam ang awitin. Because you are alive in the Lord Jesus Christ, that's why you can praise Him and worship Him in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Puro mashikya rabakame. Our soul must be alive so that we can do the things for Christ. For our soul to be alive, we must be more than a casual church member who professes belief in Jesus Christ. Hindi ka lang casual church goer. Hindi ka lang dumarating o Sunday na naman. Kung minsan, parang obligatory na lang. Parang kung minsan, ministerial na lang. A term ministerial is being, the term ministerial, I should say, is being used in the government na parang ginagawa na yan. Talagang nandyan na yan. Or obligatory na lang. Wala tayong goal. That's
Sunday. Kahit mapuyat ka pa, alam niyo po karamihan ng mga nagkakasakit ngayon dahil sa sobra-sobrang physical nilang, binigay nila ang kanilang physical sa sobrang pagtatrabaho. Correct me if I'm wrong. Mas ibinigay nila ang mga bagay na pagkatapos, when they get old, they will regret kung ano ang kanilang mga ginawa. Kung alam lamang natin, ano ba mga dapat na bigyan natin ng priority sa mga buhay natin, lalo na tinanggap na natin ang ating Panginoon sa Kristo. None other but to be closer to the Lord Jesus Christ. Ngayon, may mga nararamdaman ka na. Ngayong nangihina na ang mga tuhod mo. Alam niyo po, kahit senior citizen na kayo, huwag niyong sasabihin, Lord, dito na lang ako sa bahay mag-online. Hindi na kaya ng mga tuhod ko. Lord, dito na lang ako kasi ayokong lumalabas pagka ganito. Eh, nung kalakasan natin, hindi natin ibinigay kay Lord dahil ibinigay natin sa ibang sitwasyon. Ngayon, ganun na naman. Hindi ba ang sabi ng Panginoon, even in your gray hair, I will give you strength. Amen. Kaya walang retirement sa Diyos. Amen? Walang retirement sa Panginoon. Kahit wala ka ng boses, kahit hindi magandang boses natin, magpupuri tayo. Huwag kang mahihiya sa katabi mo. Itaas mo yung kamay mo. Kahit may frozen shoulder ka pa, pag tinaas mo ang frozen shoulder na yan, baka doon gumana ang pagpapagaling ng Diyos. Kasi ang ginagawa kasi natin, nililimit natin ang Diyos eh. Nililimitahan natin ang Diyos. Kaya alam niyo po ba? The power of the cross and the power of the blood is of Jesus. You have to declare that. Because the moment na nireceive na natin yan, we are victorious. We are victorious over sins, over self-will. Lahat ng mga karamdaman na ito, we are victorious. Amen. O ngayon may sakit ka, maraming nararamdaman ang katawan mo. Nalimitahan ka na naman. Walang limitation ng Diyos. Hallelujah. Na kahit may sakit ka na, sa halip na gugunin mo ang panahon mo, nagpupuri ka sa Diyos, tinataas mo ang kamay mo sa Diyos, doon po natin gamitin ngayon ang mga gadget. Sa paanong paraan, gamitin niyo po yung gadget para sa audio Bible. Gamitin po natin ang gadget para i-rewind yung mga messages dito sa church. Amen? You have to do something for us to grow. Hindi pwede. Kaya nga, ang isang puno, dahil ang paksa po sa umaga nito is the tree of life. Ang isang puno, nung yan, itinanim po yan, inalagaan, lumaki, kailan? Nung lumaki, hindi pala mapakinabangan ng prutas, hindi pala mapakinabangan ang punong ito. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? Brethren, nang tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon Kristo, hindi pala tayo namumunga. At kung namumunga man tayo, yung bunga natin hindi pwedeng kainin. We must be more than a casual church member. Hallelujah. Many, perhaps, hindi ko po sinasabing lahat, it's not absolute, the majority of those who attend Christian churches are spiritually dead. Spiritually dead, spiritually lazy, spiritually paralyzed. Even though they have accepted Christ, kahit tinanggap na nila ang ating Panginoon Kristo, how do we know this? By their behavior. Sa kanilang behavior. You can always recognize a tree by its fruit. Sabi ko po kanina, tayo
Alam mo mga taga-Baguio, pag pumunta sa province, nakakita ng mga puno na hitik. Pag sinabi ko yung hitik, ay daming bunga. Minsan, mas madami pa yung bunga kaysa sa dahon. Tuwa-tuwa po tayo, hindi ba? Kuha pa tayo ng kuha. Sige, kuha. And then, diretso. Kinakain natin. We are so happy. Ganun din po, no? Ang sabi nga, if its fruit tastes good and is nutritious, then it's a good tree. Ito ay mabuting puno. And the fruit is good to eat. So, the other way around, kung yung bunga ay napakapait, kunyari po yan ay example po, yung common lang natin na nakikita, siniguelas, for example. Kung yung siniguelas po ay naglasang kasing pait ng mampalaya, kakainin niyo pa po ba yan? O depende po kung mahilig kayo sa mapait. Pero ako po, personally, I will not eat because hindi kanya ang lasa ng siniguelas. Sasabihin kung there's something wrong with this fruit, bakit ito naglasa mapait? Then we know, definitely, that the fruit of the tree is not good to eat. Amen? So, it is with those who attend Christian churches. If a member, ikaw, at ako, tayong lahat, we project love. The love of God that is flowing like the rivers of water. You have that love. Kahit hindi ka ibig-ibig, no? I am saying love. I am not saying lust. I say love. I am not saying lust. Pag-ibig ng ating Diyos. You have that joy. Kahit siya ay pasanan niya ang mga problema. Problema sa kanyang pamilya, problema sa kanyang mga anak, problema sa trabaho, lahat na. But you see the joy in His face because it is flowing from His heart. Dahil ang kanyang spirito is so much connected with the Spirit of God. His Spirit is alive in the Lord Jesus Christ. Siya ay mapagpasensya. Wala kang parting nagagalit ka. Pero Kristyano ka. Iba naman yan, tumbado talaga. Diba? Konting nakakita ka ng mahabang pila sa jeep. Hindi ka pa nakakapila, inis ka na. Samantalang yung mga datnan mo, 2 oras na naghihintay. Pero, nakangiti pa rin sila. Pero hindi sila believer. Sinanay na lang sila ng sistema. Ang ibang mga believer, sinasanay ng sistema. So, it's so easy for them to adapt. Pero marami sa ating mga Kristyano, tila baga, gusto natin everything will become easy because we are Christians. That's not the way of the Lord. Never! Hindi po yan ang kaparaanan ng Diyos. Dahil ang kaparaanan ng Diyos para ma-build ang patience, ang godly patience sa atin, ipapadala niya ang maraming sitwasyon para matest ang ating pasensya at hanggang ang pasensya niya ay pasensya na nagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. The patience of the Lord. Not even your patience. Your gentleness. How do you present things? How do you talk to your wife? Or how do you talk to your husband? How do you talk to your brothers and your sisters? No? Kahit sa tingin pa natin, may mga parameters that you think that you are better than them, all the more na dapat maging mapagpakumbabatan. No? Goodness, faithfulness. You know, when you say faithfulness, tayo ay tapat sa lahat ng ating ginagawa. Tapat ka sa pananalangin sa Diyos, tapat ka magbasa ng salita ng Diyos, tapat ka na dumalo sa gawain ng Diyos, at nandiyan ka, nakaupo ka, kahit may pakiramdam ka na inaantok ka, ginigil
ayusin mo ang sarili mo because you respect and you give due reverence to the Lord. Hallelujah. And this is very important. Believers. Meekness. Self-control. Brethren, the only control God gave us is self-control. Yan lang ang ibinigay ng Diyos na limitasyon, na boundary, yan lang, self-control. Other than self-control, wala na. That is already manipulation and that is not of the Lord. Amen. Yan lang ang binigay niyan, control. You don't control your children. You don't control your husband. You don't control your wife. You don't control the people around you. Ang meron lang na dapat na ma-develop sa atin is self-control. Amen? Other than that, yan na po ay manipulation and that is of the Antichrist. Sabi ko nga po kung minsan, ala Lord, may expert na yata ako sa pagmamando sa asawa ko. Ay, Papa, ganito ang gawin mo. Papa, ganito ang gawin mo. Alam ba ka Lord, expert na ako na magmando. Na, hindi wag ganyan, ay wag ganito, di ba? Well, sabi ko naman kay Lord, Panginoon, convict me kung naging eksperto na akong nagmamando sa asawa ko. Because this is not good. Diba? Kasi tayong mga asawang babae, no, may mga bagay kasi na alam natin, itong gawin mo, hindi, dapat ganito, dapat ganyan. May the Lord forgive me for being that, no. Huwag po tayo maging expert sa ganyan. Maging expert po tayo na life-giving spirit. Amen? Praise the Lord. So, kung minsan, napapatawa po tayo, pero yan po ay katotohanan, ano? Maging expert po tayo to at praise God, kapag nagmamando po ako sa asawa ko sa mga gawain sa bahay, ay binibigyan siya ni Lord ng heart to follow. Praise the Lord. So, parang partner lang po, ano? Kasi kung walang heart to follow, sa buhay mag-asawa, alam niyo po, kahit sa mga matatagal na mag-asawa, I know God is still teaching us in so many ways. Hallelujah. Amen? God is teaching us in so many ways talaga. Unang-una, magkaiba naman talaga ang pinanggalingan natin, two different people, at naging isa. Kaya na tayo pinag-iisa sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong sa Kristo. And that's the beauty of what you call godly marriage. And then, if you have all those fruits, taglay mo ang mga bunga na yun, then we know that the soul of that individual is filled with the life of God. Puno siya ng buhay ng Diyos. Hindi ba yan ang desire natin? Yan ang gusto natin. Kaya tayo nagsusumikap sa bawat araw because we desire to be close to the Lord. Our concern now, ang concern natin despite a volatile world, a VUCA world, na sinasabi natin, uncertain situation, tayo ay nagpo-focus na mas lalo na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos. Ano bang gagawin natin sa mga nakikita natin? Matatakot ka? Mapaparalyze ka sa fear? Mapaparalyze ka sa ranting? Sinasabi pa ng iba, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Bakit mo sasabihin mahirap mahalin ang Pilipinas? Ibansa mo yan. You know, brethren, remember this, our tongues are prophetic. I will explain that. When you say that your tongue is prophetic, whatever statement, whatever word na binibitawan mo, it shall come to pass. Mangyayari yan. Because the power of life and death is in the tongue. Kung minsan, may mga sinasabi tayo, we are not aware of what we are saying. That's why, if you are filled with the Spirit of God, God will also give you the enablement to be always aware of what
Isang bata, sabi niya, ayaw kong umuwi sa bahay namin. Kasi may satanas, sabi niya. Ang tanong kong kausap niya, mas matanda, bakit? May satanas? Opo, yung tatay ko. Ganun ba? O sige anak, ihatid kita at kausapin ko ang mama mo. Wag na po. May demonita rin sa bahay. Sino? Ang mama ko po. Okay? You see the parallel of this very short. Bagamat katang isip, pero I want you to realize that we have the so-called prophetic tongue. Bagamat katang isip, ano po? And then, sige, akit na lang kita, kausapin ko. Hindi po, ayaw ko po. Dahil ang bahay namin, ang tawag nila, impyerno. You see? The effect of that. So simple na mga salita ang epekto sa bata. Satanas daw ang tatay niya, demonyita ang nanay niya, at ang bahay nila ay impyerno. Kawawang bata. I believe, hindi naman believer yung parents. Pero sa atin, do we actually evaluate whatever is coming out from our mouth? Parents and everyone here, do we evaluate? Ito ba ay inilalagay din natin? Are we asking the wisdom of the Lord whenever? You know what? Tayo, if we are being filled with the Spirit of God, every action must be intentional, brethren. Hindi yung out of anger, out of emotion naman natin binabanggit ang mga salita. We should be intentional. The way you communicate with your children, it should be intentional. What is your motive? What is your goal? The way you communicate with your parents, it should be intentional. Kasi kailangan makita na tayo ay iba sa mga hindi mananampalataya. We are not the same. God has given us the power to be victorious over everything. Kaya nga pati ang mga bagay nito ay itinuturo ng Diyos sa atin. Because every believer, you will know them by their fruit. Kita mo sila sa kanilang bunga. Kahit sinasabi pa na, kahit hindi niya sabihin, makikita na mahal niya ang Diyos dahil sa kanyang bunga. Makikita mo ang isang individual na siya ay para sa Diyos at mahal niya ang Diyos dahil nakikita ito sa kanyang bunga. No? Kahit nakaka-stress, nakaka-pressure ang sitwasyon, hindi mo makikita na tatalim ang kanyang mga mata. Hindi mo makikita na kukulot ang kanyang noo. Hindi dahil ginagawa niya yan. Hindi dahil pinapakita niya yan. Hindi dahil gusto niyang ipakita that he is that or she is that. No. Because he or she is full of the Spirit of God, of the life of God. That's why it is flowing like the rivers of life. Yan ay bumubukal sa kanyang buhay. At ang isang totoong mananampalataya is known by his or her behavior. Inside the house, maging sa tahanan, small matters, practical issues. Dito makikita kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay totoong Kristyano. Not by any declaration of belief of Christ, but by your behavior sa pamamagitan ng iyong buhay. We become a life-giving spirit planted along the river of life. If our life is being possessed by the Spirit of the Lord Jesus Christ. We are being possessed, we are being filled with the Spirit of Christ, and we are being transformed by being filled with Christ. Tayo ay mababago. We are being changed. We are being transformed from glory to glory by being filled with the life of Christ. That's why this is the best time, brethren, that we must decide to live each moment, day by day, by the life of Jesus.
before we step down on the ground, sa umaga pa lang, ang isipan natin, it is being filled by Christ already. That we will have the mind of Christ. Hindi mo iniisip, hindi ka pa nakakabangon kasi sa panaginip. Nananaginip ka na, lulutuin mo bukas na baon. Nananaginip ka na ganito pa lang na may hindi ka nagawa. Because our minds is being occupied. Our minds, I should say, are being occupied by so many things except the Lord. Yun ang mahirap. And that's the truth. That's the truth, brethren. The truth will set us free. Punong-puno ng isipan natin ng iba't ibang mga bagay. Kaya even in our dreams, napapanaginipan natin. Pagbangon mo pa lang. Kaya lang sabi ng Panginoon, be still, my soul. Be still. Be still. We must be filled with the Spirit of God day by day. Nakatulad ng sinabi niya in John chapter 6, verse 57. In John chapter 6, verse 57, ang sabi niya, just as the living Father sent me, and I live because of the Father. It is Jesus Christ talking. Ang sabi niya, just as the living Father sent me, and I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. Tayo po ito. So the one, ikaw yun, tayo yun, who feeds on me will live because of me. That we will live because of Jesus. We must live at all times by the life of Jesus. We must feed on Christ continually. Tuloy-tuloy. Kumakain tayo ng buhay ni Kristo. And how do we do that? We feed our life with Christ by submitting all of our thinking. Lahat ng pag-iisip natin. All our thinking. Lahat ng mga gusto mong isipin. Amen? Lahat ng mga bagay. You know, advanced thinking is very good. Nakakadevelop po yan ng cognitive ng aspect of the brain. But overthinking is not good. Actually, maganda ang advanced thinking. Isa yan ng gift na binigay ng ating Panginoon Kristo. Pero yung overthinking, advanced worrying, kunyari, first year college ka, tapos, iniisip mo na, gagraduate kaya ako. Matagal pa, masyado kang... Hindi na yan advanced thinking. That is advanced worrying. Amen? O, yun. Okay? So, instead na advanced worrying, ay gawin natin advanced praying, advanced speaking of life, advanced speaking of blessings. When I say blessing, hindi ko po sinasabi yung prosperity, although there's nothing wrong with that. But when I say blessings, from the Word of God, you continue to speak that, you continue to utter that. Amen? Amen. You continue to, to develop that relationship in the Lord so that mas higit na tayo ay mapuno ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. You submit your thinking by speaking, no? And acting to Him for His approval. Lahat ba ng Lord, kailangan ko po bang sabihin ito? Di ba, ang isang nature ng mga tao ay nagmamadali palagi na sabihin ang gustong sabihin. There is nothing urgent. There is nothing urgent. You know, kapag may isang namamatay, okay, wala pong namamatay na nagpapaalam except for those who are already, na nasa ospital. Di ba lahat ng ginagawa nila bago sila kunin ng Diyos? Urgent. Pero after that, there is nothing urgent.
So come to think about this. It's kind of, you really have to, ask the Lord, Lord, sasabihin ko ba to? Kapag ganito ba, will your name be glorified? Kaya marami ang hindi nagkakaintindihan. Kasi, pag nagsalita ka na, hindi mo man sinangguni kay Lord. Nasaktan yung sinabihan mo. Na yung nasaktan naman, hindi naman niya naunawanan. Lapit-lapit na, alam niyo po, ang isa sa katangian ng kaaway, bagamat hindi ko po siya tinataas dito, no? Magaling sa legal aspect ang kaaway. Magaling siya sa batas. Legalistic ang kaaway. You remember nung tinukso ng kaaway ang ating Panginoon Kristo na lumuhod ka sa akin, ang sabi niya, tapos kaya nga ang Panginoon mas magaling. Yung kanyang batas, mas talagang mataas doon sa nalalaman ng kaaway. Ganun ang kaaway. Kaya nga pati yung nakarinig, nung sinabi mo nasaktan na, nagkalakip-lakip na. But, this is the thing. God is also delivering us from the spirit of offense. Sino po dito ang sensitive, ang madaling masaktan? For example, sinabihan ka lang na, hala, tumataba ka, nasaktan ka na. O lalo na sa mga young people, pag sinabihan mo na, hala, kumain ka, pag sobrang pahit ka na, body shaming. Sasabihin na ng mga, nasaktan na, body shaming. Because that is the culture na meron tayo sa panahon ito. Hindi naman tayo sa culture na yan nakasalalay. Tayo na nakasalalay sa salita ng Diyos. Amen? Kung sinabihan ka ng ganyan, bakit ka masasaktan? Be delivered from the spirit of offense. Amen? Amen? Nakinuray ka lang. Nakinig mo sa church, nag-preach ang pastor. Pinatatamaan yata ako Uy, hindi naman alam ang nangyayari sa inyo. No? Pinatatama. Kapag tayo po ay nasasaktan sa preaching, ang Diyos ang nangungusap sa atin, hindi po yung preacher. Amen. It's the Lord who is speaking to us. That's why, ang sabi ng ating Diyos, we must live at all times by the life of Jesus. We have to be accustomed in abiding in Christ. Maging lifestyle na natin to abide in Christ. You know, might be na pwede yung sabihin, mahirap yan. Sister Lord, mahirap naman yung ganyan. Wala pong mahirap. You might think such life is difficult or impossible to attain. Actually, brethren, it is not. But one must practice it. Practice it. Araw-araw, i-practice mo sa Ilocano, ikabisang, unada. Practice mo. Practice. And grow strong in living the life of Jesus. And best of all, be proficient in it. Huwag ka lang maging proficient sa English language. Huwag ka lang maging proficient sa ibang language. But be more proficient in practicing the life of Jesus in your life. Moment by moment. Hallelujah. Practice makes perfect. Dito papasok ang kasabihan ngayon that practicing the life of Christ will make it perfect in the day of the Lord, in the days to come. That's why umaga pa lang, sinasabi na natin sa Diyos, Lord, fill my mind with your person and your will. Cause me to do your will today. Lord, my desire to do your will today. Take charge of my thinking, my speaking, and all that I do. Take charge, Lord. Makibaka ka. Amen. Huwag kang titigil ang hindi ginagawa ng Diyos.
our culture today, kailangan natin, immediately, kailangan natin ng tapang ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagbago natin bawat umaga, we are immediately confronted with decisions to make. Amen? Mga takot. Anong naririnig natin ngayon? Binabaril, binapatay. Lahat ng ito can affect our soul, can affect our spirit. Lahat ng sitwasyon. Mga sakuna na pwedeng mangyari. Famine that is about to come. Lahat ng ito will affect you, will paralyze you spiritually. But if you give your life, umaga pa lamang, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, cause me to do your will today. I want to be filled with your spirit. I want to be filled with your life. Hallelujah. Cause me to do your will, O God. Cause me to do your will, O God. Hindi na ito panahon na tayo ay lalamya-lamya. Hindi na ito panahon na sinasayang mo ang bawat sandali. Life is just a drop in the bucket. And soon, hindi mo alam kung kailan magtatapos ang buhay. Subalit ang mahalaga, alam mo na ang puso mo, alam mo na ang buhay mo. You are dedicating that, committing that to the Lord, moment by moment. Yan ang mahalaga. Kaya nga lagi po kung sinasabi, we have to live one day at a time. And that live one day at a time, be sure that Christ must be the center. Be sure that Christ is in every area of that time, of that day. And if there is an occasion for Thanksgiving, an answer for prayer, alam niyo po, ang daming sinasagot ng Diyos ng mga panalangin natin. Minsan, iniisip natin tayo na lang nakasold, but no! Kahit maliit yan o malaki, thank the Lord! Rejoice in the Lord because He likes to be thanked. Gustong-gusto ng Diyos kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya, itinataas natin siya. Wala tayong mga problema that solve itself. No! Lahat ng ito ay dahil sa Diyos. Maliit man yan o malaki, ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. That's why, moment by moment, we ought to thank God. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. It will become, kung may mga expressions ang mundong ito, na kung ano-anong mga expressions na walang kabuluhan, kung ano-anong mga salita na walang kabuluhan, create something in your tongue that will glorify God. Thank you, Lord. I praise you, Lord. I worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. You must develop that kind of life. At lahat ng ating desisyon, dinadala natin sa Diyos. Lahat ng takot. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa darating na panahon, ibigay mo yan sa Diyos and He will remove it and will give you the peace which passeth all understanding. Kaya mo yan sa Diyos. Sino po dito ang katulad kong malilimutin? Ako po malilimutin. Sometimes, sabi ko, Lord, parang sumusobra yata yung pagiging malilimutin ko. So, what I did, I asked Jesus to remind me of things I must not forget. Sabi ko, Lord, put into remembrance ang mga bagay na dapat hindi ko makalimutan sabihin, hindi ko makalimutan gawin. He always does remind me. Without fail. Without fail, praise God. Hallelujah. God has all I ever will need to know in a cloud of memory. Kapag minsan, pati pagka nangalangan ka po, may mga bagay na ang panalangin ko sa Diyos kapag ako po ay gagamitin niya sa likod ng pulpit ko, Lord, yung mga mahalagang bagay na gusto mo na marinig ng bawat isa, huwag kong makalimutan.
when I ask Him to remind me of something, lagi niya ito ipinapaalala. You know, when you are creating a very simple relationship with the Lord, you will see and taste that the Lord is good. Hallelujah. Mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. That's why, ito ba ang mga pinag-uusapan natin ay mahirap po bang gawin? Mahirap po bang sundin? It is not difficult than fretting and worrying about our actions and decisions. Mga actions na ginagawa natin without asking the Lord. Kaya pumapalpak tayo. Decisions we are making without consulting the Lord. Kaya pumapalpak tayo. There is no aspect of life na ayaw ma-involve ng ating Panginoon sa Kristo. I mean, absolutely everything. Jesus Christ wants to be involved in our life. That's why, brethren, are you afraid of the days that is about to come? I'm not asking for your answer. It's a rhetorical question. But it's just between you and the Lord. Sa mga nakikita natin, sa mga nangyayari. You know, if you are studying the Word of God, meditating and asking the Lord to reveal unto you what is in the Bible, you come to know and to see that what is taking place in our days ay kaganapan lamang ng mga sinabi niya sa kanyang mga salita. Alam mo, sabi ng Diyos, look up for your redemption drawing nigh. Do you pray for our nation? Instead of cursing, brethren, speak life over our nation. Speak blessing over our nation. Do you complain about the situation in our nation? Praise God. Wala pa akong narinig na mga totoong mananampalataya at umiibig sa Diyos na nagbuto. Ang nais ng Diyos, as the tree of life, we will live each day as a life-giving spirit. Na tayo ang kapareha ng Diyos. Tayo ang magiging kapartner ng Diyos upang magbigay ng pag-asa sa mga tao sa panahong ito. We cannot do that if we do not have the life of Jesus. If we are not filled with the life of Jesus. Kailangan matatag tayo sa Diyos. It is not shaken. The life of Jesus is not shaken in our heart. Dapat every day napupuno, nag-grow. And believe me, if we obey kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay, Christ will fill you, will fill us with the hidden manna, with His body and blood, and we will live accordingly by His love. At masasabi natin, Father, to your Son Jesus, I will walk the way of an individual, the tree of life, who is alive, giving spirit. Amen. Nawa mga kapatid, magkaroon tayo ng puso na kung saan kung anong puso ng Diyos ay nakita natin. Ulitin ko po, God is no respecter of person. Hindi po dahil kami ay nangangaral ay mas malapit ang Diyos. Hindi ganyan ang Diyos. Hindi ganyan ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? If you will seek me with all your heart, with all your strength, you will find me. Seek the Lord. Seek the Lord while He is found. Call on Him while He is near. Paghanda natin, ihanda natin ang ating mga sarili. At nawa tayo ay nagiging pagpapalang sa kahit sino ang mga tao na ating nakakasama. That we are a life-giving spirit. We are a life-giving spirit. Kahit ang mga tao na yan ay mahirap pakisamahan, sa tingin mo hindi ka naiintindihan. Just stick with your calling. That you are a life-giving spirit. God has given you the
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ang panahon nito, mga kapatid, as mentioned in Ezekiel chapter 47, verse 5, allow me to read this. As we bow down in the presence of the Lord, in Ezekiel 47, verse 5, it says, He measured off another 1,000. But now it was a river that I could not cross, because the water had risen and was deep enough to swim in. A river that no one could cross. God said if we will be absolutely obedient to Christ, cooperating with the Spirit of God, habang tayo ay Kanyang tinuturuan as He directs us, the time will come, darating ang panahon na tulad ng sinabi ni Ezekiel 47 verse 5, there are waters to swim in, and we will be planted by the river of life. How we desire to be planted by the river of life. Thank you, Jesus. And we will be a source of eternal life Yes. to the people of the nations of this wicked generation, of this demonic generation. Ikaw, tayo, we alone with the Spirit of God Yes, oh God. must come and partake to the calling of the Lord, of the life of God without cause. We become a life-giving spirit by putting off the old personality. Kung ano pa yung mga nasa sa atin na kadiliman, ikaw lamang ang nakakaalam yan. It's just between you and the Lord. Yes. Even unclean practices that we are not aware hanggang ngayon na ginagawa pa natin. This is the time to put on the new personality of Christ that is being created in the image of God. Mga kapatid, have the desire to look to the Lord Jesus for every decision each day. Every decision we make in thinking, speaking, and acting. Thank you, Jesus. At ang bagong pagkatao, the new personality will be filled with the Spirit of God Yes, Lord. until it is a life-giving spirit, just as is true of the Lord Jesus Christ. From dust to heaven, Yes, Lord. from a living soul, we are now a life-giving spirit in Christ. We are a new creation, a new kind of humanity. That old Adam already died on the cross. Tulungan mo kami, aking Diyos, Yes, oh God. that each day we count ourselves dead on the cross with Christ, Yes, Lord. so that we might begin to live in resurrection life. Amen. O Diyos, with one total 100% transformation of what we are. Yes, Lord. At nais po namin, O Diyos, Yes. sa bawat araw, sa bawat sitwasyon at sa bawat pagkakataon, we live according to the fullness of Christ. Yes, God.
makamit na namin ang tagumpay. Indeed, O God, the power of the cross and the power of the blood of Jesus is making it possible for us to be able to live a transformed life according to the plan of our Lord and Savior Jesus Christ. As we stand before you this morning, would you touch the hearts of your people, Lord? Would you speak to them right now? At ano pa man, O Diyos, ang mga bagay nandang sa ngayon. Na hindi kami nagbubuka, dahilan na hindi kami nagbubuka. O Diyos, point it to us. Ituro mo sa amin, O Diyos, at sa mga oras na ito, pagsisiyan namin ang lahat. Ang aming mga isipan, Panginoon, everything, O God, that is not of you, unclean things, Lord, in our hearts, even defective hearts, O God, maging, O Diyos, ang panalamig sa'yo, kawalan, O Diyos, ng apoy. Send your fire, O God. Send your fire, Lord. Hindi na po ito ang panahon, O Diyos, na kami ay mawalan pa ng lakas, na mawalan ng apoy. Ito ang panahon na masigit, Panginoon, na kami makibaka. Father, I pray for militant spirit. I pray for your fire to be upon your people, Lord. I pray for a new heart. Isang puso, O Diyos, na mainit, malinis, umiibig at nagmamahal sa'yo. Cause us each day to do your will, to obey you, to abide in you. Tulungan mo kami, O Diyos, sa bawat pagkakataon, Panginoon, kung kami man ay nasaktan mula sa aming mga narinig sa mga tao o sa ginawa ng mga tao, Father, we forgive them. We forgive them, O Lord, O God. Deliver us from the spirit of offense, O God. Spirit of offense, Lord. Deliver us. Amen. Deliver us, O God. And as you deliver your people, Lord, create in us a pure heart. Create in us a clean heart. Saturate us, Lord. Saturate our minds. Let this mind be the mind of Christ. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Pagsumakitan namin, O Diyos, ang mga bagay na merong eternal value, ang mga bagay na nakaugnay sa'yo. Huwag na kami magpabalik-balik sa aming mga maling gawa. Huwag na kami magpabalik-balik, O Diyos, sa katigasan ng aming mga ulot ng
Pinanyuhan mo, Diyos, ang mga salita mo na tinatanggap ng iyong mga anak, ng iyong banal na Diyos. At dalangin ko namin na ito ay mas maging malalim na aming maisabuhay. Magkaroon po ito ng kaparaan na kung saan ay masigit na maging daluyan at natunayan ang buhay mo sa bawat isa sa amin. That indeed, O God, because of the power of your words, we're assured of your revelation, Panginoon, na lalo pang maglalapit ng buhay namin sa iyo. Huwag lamang, O Diyos, na manatili na ito ay tinanggap namin. Tulungan mo kami, Panginoon, by your wisdom and by your knowledge, O God, na ito ay itago namin sa aming puso. At higit sa lahat, ay makita po ito sa aming buhay. Makita po ito sa aming gawa at sa aming action. At ikaw ang siyang mabigyan ng purihan at siyang mataas. Salamat po, Lord, sa iyong ginawa sa bawat isa. Pagpalain mo, Ama, ang iyong mga salita ngayon at sa mga darating na panahon. In Jesus'